Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa lahat ng mga viewers at salam of course sa ating mga kapatid at Muslim. Gusto natin simulan ang ating salita sa pamamagitan ng papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang tradisyon, sa kanyang sunna hanggang sa pagsapit ng araw ng paghukom. At alhamdulillah, unang-una, jazakumullahu khairan jaza sa lahat ng organizer ng One Marana, One Muhadara. And kung di ako magkamali, this is my second time na maimbitahan dito. So jazakumullahu khairan at nagtiwala po muli kayo sa akin na magbigay ng muhadara. Pero ngayon po ay hindi po online. At sakto nung nag-message sa akin ng One Marana, One Muhadara ay sakto naman napapunta ako ng Marawi. Kaya alhamdulillah, bina'matillah, alhamdulillah, binisita natin ang inyong napaka-humble na studio at naway pagyamanin pa to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at mabigyan pa ng maraming baraka, insyaAllah, ang studio na to na marami pang mahatiran ng ilm at hidayah ang mga programa na dulot ng One Marana, One Muhadara, alhamdulillah. At ang paksa natin ngayon ay dalawa. Ano po, unang-una sisimulan ko na o business o paglon ng usar o yung pamilya sa pananampalatayang Islam. So, this is dito, maraming talakayin dito at tingin natin ng isang oras ay hindi sasapat. So, magtatouch lang ako ng ilang mga mahahalagang usapin pagdating sa pamilya. At the same time ay makapagbigay tayo ng mga ilang payo inshallah sa ating mga kapatid na may kanalaman sa mga issue at usapin ng pamilya, no? At unang-una gusto kong bumasa ng isang aya ng Quran na tingin ko dito ang foundation ng pamilya. Yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiban. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, matakot tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala means gawin natin yung mga wajibat, gawin natin yung mga obligasyon natin sa pananampalatayang Islam at iwas natin ang mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matakot daw anya tayo kay Allah, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, na siyang lumikha sa atin sa iisang tao at ito ay ang ama nating lahat na si Adam alayhi salam. So pagkatapos wa khalaqa minha zawjaha, at nilikha mula kay Adan ang kanyang zawja. Ito ay si Hawa o si Eva. Wa of zawjaha minhuma rijalan katsiran wa foundation nikah ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay siya ang ama ng tahanan. Wa khalaqa minha zawjaha, at nilikha mula kay Adan ang kanyang asawa. Napakaraming mga ng katakihan ng mga kababaihan. Sabi, part ito ng lalaki ang babae na ang asol, nilikha niya ay kanyang kapareha para makatuwang niya. Kaya nga ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa aya ng pag-aasawa na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo na mag-asawa, no? O min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang aya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nilikha tayo mag-aasawa, no? Litaskunu ilayha, nang sa gayon ay manahan, yung isang tafsir ay manahan tayo kasama ang mga asawa natin. At isa pang tafsir ng litaskunu ilayha, yung sakina, na maging payapa ang lalaki. So magi-start ang pamilya sa pamamagitan ng mag-asawa. Compose ito ng lalaki at ng babae. So dalawang
individual, nagkaroon ng mutual na agreement. Nagkasundo sila na sila'y magiging mag-asawa. So, paano sila magiging mag-asawa? Kailangan dumaan sila sa proseso na kung paano ito itinakda ng Sharia. So, sa atin bilang mga Muslim, ang pagtatakda ng Sharia sa mag-aasawa ay naglagay ng syurut. Unang-una, yung presensya ng mag-asawa, yung kanilang personalidad ay malinaw, no, kilala yung lalaki, kilala ang personalidad ng pagkababae at ng lalaki. Pangalawa dito yung presensya ng wali, no? Walang kasal o walang pag-aasawa kung walang wali, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapos nandiyan na yung mga shahid, yung mga witnesses, at of course yung mga ilan sa mga dinagdag dito na mga tawag dito sunan o yung iba sinasabing wajib ay ang pagkakaroon ng mahar. At kapag nakumpleto itong mga syurut na ito, ay nagiging mag-asawa na yung dalawa, no? Yung babae at lalaki. At inshallah, maraming mga usapin, mga ahkam dito, maraming usapin ng mga hukom dito pagdating dito. Pero basically, ito ang foundation ng pagbuo ng pamilya na according sa sunan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ayat, na mula sa lalaki at ang babae. Tafsir ulit o pagpapahulog ng ta'wil, bakit baliko yung tadyang? Yung sinasabi natin na ang mga kababaihan nilikha sila ng ganun. So dito na magsisimula ang mga issues ng pag-aasawa. May mga conflict sa pagitan ng mag-asawa na kailangan na re-resolve sa loob ng mismong pamilya. Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairu li ahlihi wa ana khairu li ahli. O kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo, sabi sa mga sahaba, sa mga muslimin, ay siyang maayos, mabuti sa kanyang pamilya. At ang ako, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ang pinakamainam sa aking pamilya. So, ang pamilya, ang mag-asawa, natural lang na nagkakaroon ng mga hindi pagkakasunduan, no? Yan ay bahagi. Pero dapat na magkaroon sila ng intindihan. Paano ito na-resolbahin nila ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng Islam, sa pamamagitan ng Quran at sa Sunnah. At hindi ito dapat lumalabas sa kanilang tahanan. Ang sabi pa nga ng ibang mga scholars, dapat ang mag-asawa, sinusolusyonan nila ang kanilang problema sa loob pa lamang ng kwarto nila. Hindi ito lumalabas sa kanilang kwarto. Hindi dapat naaapektuhan ng kanilang mga anak. Dapat silang dalawa ang nagsusolusyon dito. At napakarami pang mga payo tulad halimbawa sa mga kababaihan natin na kapag tayo ay magkakaroon ng hidwaan sa ating mga asawa, wag natin ito ipagsasabi sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan. Ito'y taliwas at tinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito pinagsasabi sa iba ang pag-aaway nyo. Kahit na pa ang tawag ito malalapit sa atin ay hindi dapat sinasabi. At gayon rin, hindi dapat nakikialam ang ating mga in-laws, ang ating mga magulang pagdating sa pagresolba sa ating mga problema. Dapat ito'y sinusolusyonan ng mag-asawa. Sila dapat ang nag-uusap, sa kanila nagkaroon ng problema, sila ang nagkaroon ng problema, at sila rin ang magbibigay ng solusyon dito. Kung mag-uusap lang sila at gagawin ang mga nararapat. So, merong mga iba't ibang mga pamamaraan, merong mga iba't ibang mga dahilan para makumpleto o para hindi masira ang marriage. Dapat yun ang laging foundation ng inyong pagsasama. Nagsasama kayo lillahi subhanahu wa ta'ala. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dun sa ayah sinabi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'alna bainakuma mawaddatan wa rahma. At nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagitan ng mag-asawa mawaddatan wa rahma. Ibig sabihin, hindi ginagamit kailanman sa pag-research ko. Pag pinag-uusapan ang relasyon ng mag-asawa, hindi ginamit ng Quran ang salitang hub, no? Hindi ginamit ng Quran ang salitang hub na ginagamit ngayon na parang binibigyan natin
yung pag-aasawa ng hope na yung ibig sabihin ay parang super romantiko na dapat laging masaya, na dapat laging sweet. Hindi ka to, oo, kasama yun. Mamaya sa tafsir natin na mawaddatan wa rahma. Pero yung salitang hope, hindi talaga ginamit sa mga tafsir yan. At ang ginamit, hindi natin sa ayan ng Quran yan, at ang ginamit pagdating sa pagmamahalan ng mag-asawa, mawaddatan wa rahma. Dalawang sangkap ang pagdating sa pag-aasawa. Hindi yung hope na romantic love na iniisip natin. Nandun papasok yun, maliit lang, yun, salir lang, doon sa buong konsepto ng pagmamahala ng pag-aasawa. Yung mawadda, doon papasok yung romantic, yung infatuation, yung pagkakagusto mo, nandun nakapasok yun sa tinatawag na mawadda, yung desire, yung makita mo na maganda yung asawa mo, yung makita mo na nagugustuhan mo yung asawa mo, nandun sa mawadda yun. Pero hindi yun ang buong konsepto. Kaya nga, hindi laging ang batayan kung masaya ka. Hindi ba? Ganun, hindi na ako masaya. Hindi. Walang marriage na 100% masaya. Kung tutuusin. No? Laging may mga pagsubok yan. Especially, alam natin sa sunan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga high-ranking shaitan ang pinapadala ng Iblis para sirain ang relasyon ng pamilya. So, hindi batayan na laging masaya. Ang mag-asawa, merong struggle yan. Merong mga pinagdadaanan yan. So, pangalawa, waja'al na bainakuma mawaddatan. Yung sinabi natin, romantic, infatuation, desire, lahat, wa rahma. Ang sunod yung rahma, ito ay tinatranslate bilang awa. Pero malawak ang ibig sabihin ng rahma. Nandyan yung companionship. Nandyan yung pag-iintindi at pagtanggap ng cross ng bawat isa. No? Tinatanggap ko yung mga pagkukulang mo at tatanggapin mo yung mga pagkukulang ko na hindi tayo perfecto, na meron tayong mga bagay na mga nagagawang kamalian, kasamaan, no? Marami tayong mga pagkukulang. Pero dahil sa ang tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, mawaddatan wa rahma, nandun yung mawaddatan, nandun yung saya, nandun yung romantic, nandun yung desire nyo sa bawat isa. Pero kung ito lang ang pagbabatayan nyo, pag wala na anya daw yung spark, hindi na anya daw masaya, i-dissolve na lang yung marriage. Hindi ganun sa Islam. Kung ganun ang batayan lang ng marriage at walang sacrifice, at walang sakripisyo, at walang mga consideration, ay maraming pamilya ngayon masisira na. Pero dahil because of Islam, meron tayong tinatawag na rahma, yung companionship, yung nandyan lang kayo sa bawat isa, yung hindi dapat na malaging masaya, nag-aaway kayo, nagkakaroon kayo ng pagtatalo, pero nandun pa rin yung pagmamahal niyo. Bakit? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Kapag ang foundation ng pagmamahal ng pamilya ay para kay Allah na magtulungan kayo, kayong dalawa magtulungan kayo hanggang makapasok kayo sa Jannah, yun ang tunay ng pagmamahal. No, hindi yung medyo nagkaaway kayo, hindi ka na masaya, ayaw mo na, pero nakikita mo na yung pamilya nyo, worth it to sacrifice, nagtutulungan kayo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita nyo na, alhamdulillah, may baraka naman, meron naman dumarating na rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipaglalaban nyo to, isusurvive nyo to, at hindi yung sasabihin mo na hindi ako masaya, parang may kulang. Yan ay mga bulong ni Shaitan, lalo na sa mga kababaihan na madaling i-manipulate ni Shaitan ang ating mga damdamin. Dapat, rin may ibubulong sa atin ni Shaitan na ganyan, dapat maging strong tayo. Sapagkat totoo, sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa mga hadith, ang mga Shaitan na pinapadala ni Iblis para sirain ang mag-asawa ay tunay ng mga high-ranking na mga Shaitan. Mas malaki pang pinapadala ni Iblis ng mga Shaitan sa mga mag-asawa kaysa doon sa mga malalaking jarama, malalaking krimen. Mas pinupuri ni Iblis ang mga Shaitan na paghihiwalay niya yung kanyang mga mag-asawa. So beware, mag-ingat tayo sa mga kalalakihan at kababaihan na masyashaitan tayo dahil sa pride natin at yung mga waswas na hindi ka na masaybis. Hindi ito mentality ng Muslim na hindi na ako happy na. These are injected sa atin ng mga napapanood natin sa mga pelikulang mga gawa ng kufar na kailangan may spark, na kailangan masayan. Hindi. Basta kayo mag-asawa, nakakapag-ibada kayo, nakakapaglingkod kayo, at nagtulong-tulungan kayo billahi subhanahu wa ta'ala, hindi ka pinipigilan sa paggawa ng pagsamba mo, hindi ka pinipigilan na mapalapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na may mga problema, kahit na may mga pagsubok, ito ang word na ipaglaban. Kesa magpadala ka sa shaitan, nandyan yung pagtatalak, nandyan yung mga paghihiwalay, it will cause the family to destroy. At ang matutuwa, number one, si shaitan. Wa'audu billahi min dalik.
no? So pangalawa, pagkatapos natin pag-usapan ng ang pag-aasawa, yung mga anak naman, yung mga kabataan naman natin na binubuo ng pamilya. Ngayon, ang mga kabataan ay tunay nga na meron ng mga pagbabago. Hindi na tulad nung dati at we must accept the fact na talagang may evolve, nag-i-evolve na ang mga kabataan natin. Iba't iba na ang klaseng disiplina na dapat ibigay sa kanila. Pero at the end of the day, kailangan natin magpasakop pa rin sa Islamic perspective natin. Kailangan pa rin natin gawin ang nararapat sa ating mga anak sa pamamagitan ng under ng Islam. Yung iba na mga kapatid natin, para pakita nila yung awa, pagmamahal sa kanilang anak, ay kinukonsinti nila sa mga gawaing un-Islamic. Hayaan mo na wag paghijabin, ano naman, nape-pressure sa school nila, hayaan mo na't bata pa naman. So hanggang tumanda na lang, hanggang naging baligha na, wala nang pagmamahal sa puso niya ang hijab. Kahit hindi pa siya baligha, pagkita mo na dapat na siyang itarbiya para maghijab, hayaan mo na maghijab. At ipaliwanag mo sa kanya yung kahalagahan ng hijab. At pakailang beses, pag nakita mo medyo may katigasan ng ulo, hindi pinagbabawal sa Islam na disiplinahin natin ang ating mga anak. No? Pagdating sa sala, alam natin ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, i-train mo siya ng simula ng 7 years old. Pagdating ng 10 at hindi pa rin nagsasala, disiplinahin mo na kung kailangan na disiplinahin mo sa pamamagitan ng paggamit ng iyong kamay. Man ra'aming kumungkara, palyugayir biyatihi. Pag nakita mo yung mungkar na hindi nagsasala yung anak mo, gumagawa ng kasamaan, baguhin mo sa pamamagitan ng kamay kasi authority ka, ama ka. Pero syempre, ang pagdisiplina, paggamit ng kamay, ito ay para pakita yung pagmamahal. Hindi yung brutal way na nasasaktan mo yung anak mo. Nangyayari yan sa kamusliman at kahit sa hindi kamusliman na sinasaktan yung kanilang anak ng mali. Hindi po ini-encourage sa Islam yun. No? Ang sa Islam, walang problema na may paluin mo sa tamang lugar, 'di ba? Sa puwetan o ano man, pero wag sa mukha at paramdam mo na hindi mo paramdam mo sa kanya bakit kita dinisiplina. Kailangan maintindihan niya 'yon. Hindi pwede bigla mo na lang papaluin, bigla mo na lang paparusahan na hindi niya naiintindihan. Una, ipaintindi mo yung problema at ipaintindi mo yung mali na nagawa niya. So, ito yung gusto kong touch. Napakaraming usapin, baka maubos yung oras natin sa pag-discuss ko. Pero yan ang mahalagang bagay. Yan ang bumubuo sa pamilya. Ang mag-asawa, ang anak, at ang mga kamag-anak ay sa kabilang usapin, yung tinatawag na silatur rahim. Pero ang sabi ng mga ibang scholars, yung silatur rahim kasama din ang pamilya niya. Kaya nga sabi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. No, matakot tayo kay Allah na nilikha tayo mula sa isang tao, mula sa kanya ay nilikha ang kanyang kapareha at mula sa kanilang dalawa ay nilikha maraming kababaihan at kalalakihan. Wattaqullah alladhi tasaaluna bihi. No? Matakot kayo kay Allah. Natatanungin kayo sa patungkol dito. Wal arham. Arham, yung hindi pagputol ng mabuting ugnayan sa kamag-anak, hindi pagputol ng mabuting ugnayan sa mga pamilya, sa mga kamag-anakan. Ito'y obligasyon sa Islam na hindi pinuputol. Yung mga nangyayari yan, alam ko lang dito sa inyo, brother, malamang yung mga tinatakwil ba? Yung haram ito sa Islam na pag ikaw nag-asawa ka ng ganitong hindi ko gusto, hindi itatakwil ka na, hindi ka na namin anak o hindi. Ito'y haram sa Islam, mga magulang, hindi po pwede. Ibig sa aya na yon, yung tinatawag na silatur rahim, yung arham, don't cut the ties with your family. Hindi. Pwede kayo magkaroon ng problema, pwede kayo magkaroon ng pagtatalo, pero don't cut. No, hindi pinuputol ang ugnayan sa iyong pamilya. Hindi yung word na hindi dapat narinig sa Muslim, yung word na mula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan ko sa iyo, hindi na kita anak, o hindi na kita kinikilalang ama. Hindi ito pwede po sa Islam. No, hindi ito katanggap-tanggap sa pananampalatayang Islam. At inshallah, nawa ang itong maliit na paksa na ito ay maging awakening sa atin, lalo na po yung sa pinakamahalagang factor ay yung sakripisyo ng mag-asawa, ng nanay at tatay, kasi dito nakabatay sa lahat. Oo, ginawa sa ating batas ang talak. At kahit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit si Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung isang bagay na halal na kinamumuhian.
No, ibig sabihin, last resort ito. Kung nagbubugbugan na kayo, kung wala na yung respeto, 'di ba? Merong ganyan eh. May paraan ng Islam diyan para mawala 'yan, maging payapa. Meron paraan, last resort. No, kung talagang hindi sa iyo nagbibigay ng ano tawag dito, ng tamang sustento, yung talagang walang-wala na talaga, halos mamatay ka na sa gutom. Hindi ba? Tapos ano tawag dito, sinasaktan ka pa, tapos pinagbabawalan ka pa mag-ibada, pinagbabawalan ka magsala, vice versa rin. Ngayon, may lalaki na rin na sinasaktan ng babae, may mga battered husband na rin, na sila pa yung sinasaktan, sila pa yung naaapi. So, vice versa yan. So, pag dumating na sa ganyan, wala na yung respeto, wala na yung Islam, wala na ang iman sa loob nyo. Kayong dalawa, nakapagpapalayo na kayo pareho sa Islam, wala nang paalalahanan, siguro, ito yung time na pwedeng simulan nyo na kausapin nyo ang mga taong involved, yung mga wali nyo, o kaya kumuha kayo ng wasita nyo na imam, na tingin nyo mag-therapy muna kayo, pag-usapan nyo, talagang hindi na uubra. Pag dumaan yung series na yun, nag-consult sa magulang, kay imam, dumaan kayo sa mga therapy, kung talagang wala, that's the time halal sa atin yung pagtatalak. Walang problema yun. Pero kung maliit na problema lang, no? Malilit na problema at lahat ng mag-asawa nagkakaroon ng problema, maliit na problema lang, talak na kaagad. Subhanallah, merong hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi ipaamoy ang rih, ang halimuyak ng paraiso sa mga babaeng humihingi ng talak ng walang dahilan. Dahil lamang sa mga maliliit na issue, dahil lamang sa selos, dahil lamang sa mga bagay na maliliit at hihingi ng talak, konting away, talak tayo, hiwalayan mo ako. Ito ay kamuhimuhi kay Allah subhanahu wa ta'ala, kamuhimuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami sa gantong kaso na nauuwi sa talak na napapariwara ang both side. Yung mga humihingi ng talak na hindi man lang nagsabar, hindi man lang nagpahaba ng pasensya, hindi man lang nila pinilit na solusyonan ito for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, na naayusin ang lahat at talagang para sirain because of kibir, because of pride, because of hindi ako masaya, gusto ko masaya. Bakit? Sino ba may sabing lahat na lang masaya? Walang ganon. Lahat dadaan sa problema. So mali, na konting issue lang, konting problema lang, maghiwalay na tayo, magtalak na tayo, para feel ko hindi na ako masaya. So shaitan ito, wallahi al-azim. Pero pag yung sinabi natin kanina, may sakitan na, meron ng bantaan ng buhay, meron ng nagkakagulo na, and that's the time siguro na medyo talakayin na yung word na talak. Pero konting problema sa pamilya, konting problema sa financial, konting selusan, konting mga issue, ay talak na. This is cause of shaitan, wallahi al-azim. Cause ito ni Shaitan, subhanallah. So, jazakumullah khair dito sa paksa na ito. Hopefully, mabalikan natin ito mas marami pang perspective. And I want to jump to the second topic na I think isa yung ang reason ng pagbisita ko sa Marawi, inshallah. Ito po yung pagtalakay ng politics in Islam. So, alhamdulillah, I think ang mga Muslim nowadays is matured enough to discuss these issues, no? Ito, tingin ko, high time na ito. 10 years ago, 15 years ago, tayo mga duat, para bang allergic tayo dito, haram ang pagboto, haram ang politics. Pero nowadays, even if you search for fatwa of scholars, pinahihintulutan ito sa Islam. Ang politics sa Islam. At mismo ang Islam, kung titignan natin ang sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, involved ang many issues ng politics. No, pwede sa Islam ang usaping politika. Ang isang malaking halimbawa rito ay yung Treaty of Hudaybiyah, na kung saan ay nagkasundo ang Quraysh at ang mga Muslim sa 10 years of peace. At paano to nasimulan itong Treaty of Hudaybiyah na to? Sa pamamagitan ng paggawa ng isang sulat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipinabasa sa Quraysh na magpipirmahan sila rito at dito sila magkakasundo. Sabi ng mga ulama, this is politics. No, pinaalis doon ang mga Quraysh yung Bismillahirrahmanirrahim. Pumayag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinacrifice niyan. Bakit? This is politics, no? Pinaalis ng Quraysh ang Rasulullah. Ang word na Rasulullah, pinapaalis ng Quraysh. Ayaw alisin ni Ali radiyallahu anhu. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako, turo mo sa akin kung saan nakasulat. At that time, di pa nakakapagbasa ang sulat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinuro at inalis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inalis ang title na Rasulullah. This ay mga sacrifice because of politics sa mas malaking greater good. At kapag katapos nun, nagsimula na itong Treaty of Hudaybiyah na to, 10 years of peace, wallahi al-azim, lumaganap ang da'wa, lumaganap ang pananampalatayang Islam. Ito ang isang form ng politics sa atin, subhanallah, dapat natin bigyan ng pansin. So ngayon,
Ang mga ulama, to make the story short, binigyan nila ng kategory kung paano ang musyaraka ng isang daiya o ng isang Muslim sa politics. Ang unang rulings natin dito, kung makakaapekto ito sa ating iman, makakaapekto ito sa ating pananampalataya, of course, hindi pwedeng sumali ang mga Muslim pagdating sa politics. Kung makakasira ito sa ating pananampalataya, mga kapatid sa Islam, kung ito'y makakasira sa ating mujtama, kakakainin tayo ng sistema, ito ay hindi pwede ang mga Muslim na makisalamuha dito. Pangalawa, na sinasabi ng mga ulama, kung ang pakikisalamuha o pakikisali ng mga Muslimin sa tawag ito, politika ay magkakaroon ng kabutihan o kasamaan, hindi nila masyadong alam. No? Kung boboto ba kami ay makakabuti ba sa Muslim o hindi? Anong sabi dito? Ito'y ijtihad. Hindi ng individual. Ang sabi ng mga scholars natin, ito'y ijtihad ng ating mga leaders, ng ating mga ulama, ng ating mga elders na pagpupulungan nila at malalaman natin kung kailangan ba tayong sumali sa eleksyon o sino ba ang dapat nating iboto. Magkakasundo ang ating mga elders at saka boboto ang mga Muslim. Ijtihad ito. No? Ijtihad ito na ginagawa ng mga ulama natin, ng ating mga elders, ng ating mga leaders. Nag-i-ijtihad sila kung hindi natin matansya. At yan usually nangyayari sa Pilipinas. Na hindi natin alam kung pag tayo ba ay bumoto, makakabuti ba o hindi. Hindi alam ng simpleng tao yan. Hindi alam ng simpleng Muslim yan. Pero ang nakakaalam dyan, ang mag-uusap dyan ay ang ating mga ulama, ang ating mga masyayikh, ang ating mga sultan, ang mga dato, ang mga elders, mga leaders. Sila ang mag-uusap-usap niyan kung pwede tayo sumali. Pag sinabi ng mga ulama natin na kailangan ng mga Muslim bumoto, nagiging obligasyon ng bawat Muslim bumoto kasi papasok na tayo sa pagsunod sa ating amir. Pag bumoto tayo, makakabuti sa mga Muslim. Pag sinabi ng ating mga ulama, iboto natin ito. Tulad ng nangyari sa India, na nag-release sila ng fatwa na iboto ng Muslim ang isang kandidato na hindi naman Muslim, na hindi naman makakatulong sa Islam, pero nagkasundo ang mga ulama na iboto to. Bakit? Kasi kapag nanalo to, ay matatalo ang isang kandidato na kung saan ay kumakalaban sa mga Muslim. Biruin natin, magbibigay ng verdict, ng fatwa ang mga ulama na bumoto sa isang kandidato na wala namang silang makukuhang pakinabang. Bakit anong dahilan? Dahil lamang para hindi manalo ang isang kandidato na kumakalaban sa Muslim. Kaya napilitan ng mga ulama na magbigay ng verdict na boto natin ito kahit hindi naman natin to mapapakinabangan, pero wag lang manalo yung kumakalaban sa mga Muslim. At ang pangatlong issue, nagiging mustahab o kaya-aya ang pagboto ng isang Muslim sa non-Muslim country kung meron isang kandidato o isang grupo na alam nila na kapag binoto natin ito ay makakapagbigay ng kabutihan sa ating umma. Ito yung makakapagpalakas sa ating agama. Ito yung magbibigay ng isa sa ating mga Muslimin. Kapag merong ganitong kandidato at may ganitong grupo, inshallah, nagiging mustahab at dapat pa natin mga Muslim na gawin ito. At ito po ang aming ginagawa ngayon. Kung pahihintulutan ako ng station, bibigyan ko lang ng programang ito ng pahapyaw. Ako po ay si Brother Isa Javier. Matagal nyo na po akong kasama sa da'wah. Almost 25 years na po. At nabanggit po kanina sa introduction, kahit na medyo maranaw, naintindihan ko konti, na ako daw ay kapatid na yumao na si Ahmad Javier, rahimahullah. No, totoo po yan. Magkasabay po kami nagda'wah. Nagkasabay kami nag-Muslim. Nagdawa po ako mas mahaba sa Saudi Arabia. Bumalik siya sa Pilipinas. Dito po siya nag-focus, kaya mas marami sa inyo kilala siya. At of course, mas naging effective yung kanyang nagawang online da'wah, kaya naka-reach siya sa maraming lugar. Nagkasabay po kami at kadarallah kinuha siya. At kami nagpatuloy po doon sa pagdada'wah, 10 ng aming mga kasamahan mula pa nung una. At ngayon po, sa aming mga na-experience sa da'wah, napakarami po nating problema. Napakaraming problema na ating kinakaharap sa da'wah na kahit na anong jihad namin, ijtihad namin, juhud namin, ay talagang sadyang hindi namin malagpasan ng mga pagsubok. At isa, wallahu ta'ala alam, na nakikita naming solusyon ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag na authority, pagkakaroon natin ng influence. At ito po ay sumasang-ayon na meron tayong sistema ng batas sa Pilipinas na pwedeng kumandidato ang merong mga advokasya at may mga minority, yung mga hindi naririnig na boses. Ito po ay tinatawag nating party list system dito sa bansa natin.
ito po'y dinevelop na batas sa bansa natin para sa mga tao na hindi naririnig ang kanilang boses. Kaya ako po, bilang inyong kasama na po sa da'wa, ay sumabak dito at hinahawakan ko po ngayon yung Arangkada Filipino Party List. Ito po ay ang party list nating mga nasa da'wa. Pero of course, tinatalakay natin ang lahat ng issue ng ating mga kamusliman. Pero ako po, bilang nasa da'wa, kung ako po ay bibigyan ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa programang ito, sa itong proyektong ito, ay inshallah, pupukusan natin ang ating mga madrasa, ang ating mga masajid, ang mga ulama natin, ang mga ustad natin, nandyan ang mga makbara natin, na alam nating lahat ito may problema sa lahat ng lugar. Mga madrasa natin, lahat ito may problema sa infrastruktura, no? Masira lahat, kahit yung mga CR ng mga masjid natin, mga naglulumaan na, lahat ito kailangan ng boses at representation. Ang mga ustad natin, ni walang maayos na sweldo, yung mga ulama natin, lahat naggagraduate sa ibang masa, pagdating dito, walang makuhang hanap buhay. Subhanallah, kailangan meron tumayo sa kanila. At ako po, bilang 25 years na nakasama nyo, kung pabibigyan ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang mga i-raise natin sa Kongreso. Inshallah. At sinusuportahan po tayo ni Senador Abdulaziz Robin Padilla sa ating adhikain. At inshallah, mag-ikot na sa Marawi kami ngayon at subhanallah wallahi al-azim. No, napakainit ng pagtanggap ng kapatiran natin dito. At ito ang tinatawag nating Islamic City. Nandito ang Islam sa lugar na ito at nandito kami ngayon at inshallah pinapakita natin ang pananampalatayang Islam dito na malakas. Mashallah, nawa ay bigyan ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala itong ginagawa namin. Ang niyat namin dito, wallahi al-azim, para lamang sa ikabubuti ng ating agama. Kaya alhamdulillah makatulong ang programang ito na mapakalat. No? Ang sa amin lang, tignan nyo ang plataforma. Nandyan sa aking page, no, na nakikita nyo naman sa mga followers ko kung ano yung mga ginagawa namin, kung ano yung mga plataforma. At ganun po, makapag-isip po kayo, tulad ng sinabi natin ng mga patwa ng ulama, kung merong kakandidato, grupo, organisasyon o individual na alam natin na makakatulong ito sa ating umma, na makakapagtaas ng izza ng mga muslimin sa ating da'wa, ay subhanallah, mustahab sa atin, bal, wajib, no? Obligasyon pa natin na magkalagay ng boses sa ating mga kamusliman, inshallah. So, maraming salamat sa inyo, inshallah, jazakumullah khairan, brother, inshallah, it's a honor, no, na mashallah makabisita sa inyong very humble studio, na kapag online ako dati, natatandaan ko na kapag guest ako ng online, pero alhamdulillah, nandito ako sa studio nyo, nasa Marawi ako, mashallah, Islamic City of Marawi. Napakaganda. Totoo, walang perfect na lugar, no? Pero ramdam mo ang presence ng Islam dito. Masajid, magaganda, malalaki, ang mga turel, ang mga madrasa, nag-ikot kami rito. Galing kami sa ground zero, subhanallah, nakita namin, naramdaman namin yung mga kapatid natin doon. Inshallah, totoo, walang perfect na lugar, pero ang Marawi City, ramdam mo ang Islam dito, alhamdulillah. So, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.